Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 0929846769. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tagapagligtas. Kabanata 2191 hanggang Kabanata 2200. Kabanata 2191. Naisip ng manager ng Beden family na kapag nagpakita siya, ibibigay ni Martin at Levamathu papunta sa kanya. Hindi iyon ibabalik sa kanya ang kanyang pagmamataas, ngunit maipapakita rin niya ang kanyang pamumuno sa makapangyarihang puwersa ng Emsgate. Taliwas sa kanyang inaasahan, nag-backfire ang kanyang plano. Hindi lang siya pinabulaanan ng dalawang hari, kundi kinukutsa pa siya Matthew. Sa pag-iisip na iyon, huminto ang manager sa kanyang mga hakbang at nag-utos sa tonong puno ng galit, sabihin mo sa kanila na naayos na natin ang mga bagay dito. Pupunta tayo sa Bainbridge maghahanda para sa cathays at medical and martial arts competition, martial arts, di ba? Mathiwi bihasa sa medisina at kukunin namin ang lahat ng kung gayon. Mahuhusay na disipulo sa buong bansa para talunin siya sa MMAC. Tapos, pahihirapan natin siya hanggang sa humingi siya ng paraan para makaalis. Ngayong Master Levi sa Endless Sea, parehong nakatutok sina Martin at ito para magpadala ng karagdagang lakas tao para magagamit ko ang pagkakataong makalusot sa Stagfort. Tahimik na nagplano si Mr. Manager sa kanyang isipan at binalingan ng tingin Matthew na may nakamamatay na tingin. Dapat kang mamnatay para sa pagpatay sa aking mga tao, aking bansa, at kahihiyan sa aking bansa. Sa kabilang banda, sina Lord Voodoo at Fabian, na naghaharap sa isa't isa, ay mabilis na binawi ang kanilang mga panlilinlang nang mapagtantong dumarating na ang mga tao. Tahimik nilang itinigil ang laban dahil alam nilang dalawa na kahit ipagpatuloy nila ang laban, ang mga tuso at malulupit na tao na Emsgate ang makikinabang dito. Kasunod ng marahas na pag-ubo, nagmamadaling ininom ni Fabian ang kanyang mga table task para pigilan ang nakatagong enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis siyang uminom ng ilang gamot sa paggamot. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sugpuin ang mga panloob na pinsala na natamo pagkatapos ng maikling pahinga. Si Lord Voodoo naman ay nilagyan lang ng benda ang kanyang mga sugat at walang pakialam na kumilos. Nang bumalik ang mga tag-Emsgate, naibalik na ang kapayapaan sa kanilang panig. Master Dameron, babalik na kami ngayon sa Cathay. Magkita ulit tayo sa Bainbridge para uminom mamaya. Mabilis na kumilos ang mga taga-Emsgate nang matanggap ang paunawa ni Mr. Manager. Pagkatapos ng isang simpleng palm, sila ay umalis ayon sa kanilang mga paglalakbay. Dahil doon, tatlong puwersa na lang ang natitira sa pinangyarihan. Dahil doon, ang kapaligiran nagsimulang maging tense. Ang dalawang tao na unang nag-aaway ay naghanda para sa isa pang laban. Ang nakaraang labanan sa pagitan nila ay hindi napapansin ng dalawang hari, ngunit upang protektahan Matthew, hindi nila siya kayang iwanan. Ngayong naayos na ang isyo, at umalis na ang tuso, malupit na mga tao ng Emsgate, oras na para lutisin nila ang kanilang mga panloob na isyo. Sinadya ni Levi na pabagsakin si Freya dahil alagad ito ng kanyang kaaway, ngunit interesado rin itong pabagsakin si Fabian. Ang lugar na kinaroroonan nila ay aabot lamang ng kalahating araw na paglalakbay sa Isle of Snakes, kaya kung may baba niya si Fabi. Kapag nakalabas na sila sa kanyang teritoryo, hindi na siya mag-aabala sa kanilang buhay ang kamatayan, ngunit kung ang mga bisitang na-entertain niya ay mahuli, hindi bababa ang kanyang pride at reputasyon. Gayunpaman, kahit na kailangan niyang tiyakin na ang kanyang mga bisita ay maayos at buhay, naisip niya na ang Isle of Snakes ay nagkakahalaga ng pagbisita. Sa isiping iyon, nakipagpalitan siya ng tingin kay Levi, at nagkaintindihan ang dalawa sa isang iglap. Matthew, pansamantala, huwag lumabas kung hindi mo kailangan. Ngayong napatay mo na ang Golden Swordsman, ang mga puwersa mula sa Emsgate ay patuloy na darating para sa iyo.
Matapos iwanan ang paalala, bumalik si Martin sa kanyang barkong pandigma, habang si Levi ay sinundan din siya hindi nagtagal. Kabanata 2172. Nagtataka si Aurelius. Kahit nakilala niya si Lord Voodoo, hindi siya sigurado kung bakit niya haharapin si Fabian. Lang saglit, natarante siya. Ang may-ari ng Isle of Snakes na si Fabian Blanc, ay hindi lamang sanay sa medisina at martial arts kundi nakamit din ang hindi mapapantayang antas ng kasanayan sa paggawa ng droga. Bukod dito, itinaas niya ang nakakatakot na Rainbow Devil Serpent na kahit na isang kilalang master ay iwasan sa lahat ng paraan. Iniisip niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Lord Voodoo na nagudyok sa kanya na harapin si Fabian. Sinusundan ako ni Lord Voodoo mula sa Bainbridge. Palihim pa nga siyang nagkukubli sa paligid ko pagkatapos mag-disguise. Nang marinig ang paliwanag ni Fabian, nagkaroon na ngayon si Aurelius ng magaspang na pananaw sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, pinag-isipan ni Fabian ang mga dahilan kung bakit maaaring lumapit si Lord Voodoo sa kanya. Mayroon kaya siyang isang bagay na gustong-gusto ng kabilang partido. Isa, maaaring ito ang sikreto sa Cloud Cave. Dalawa, maaaring ito ang paborito niyang alaga, ang Rainbow Devil Serpent. Ang ahas na iyon ay tinawag na hari ng mga ahas sa Lasso of Snakes. Ito ang pinakadakilang mandirigma na ginawa pagkatapos sumailalim sa isang malupit na labanan sa ligaw at isang survival of the fittest. Kaya, ang hari ng mga ahas ang tumayo sa lahat ng uri ng hayop. Malamang na pinagnanasan ni Lord Voodoo ang Rainbow Devil Serpent, isang perpektong kandidato na maging isang sinumpaang bug. Si Lord Voodoo, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay mali, at bawat laro na kanyang nilalaro ay isang bigong galaw. Kung naging mas maingat lang sana siya, hindi sana siya palihim na inatake ni Fabian at nagtamo ng malubhang pinsala. Kung hindi siya nasaktan, hindi mangyayari ang lahat ng dumating sa huli, at hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Sa panahong ito ng pagsubaybay, siya ay nagpaplano kung paano haharapin si Fabian, at ang plano ngayon ay naisakatuparan ayon sa pagiging perpekto, ngunit ang mundo ay hindi mahuhulaan. Bagamat matagumpay na naisakatuparan ang plano, itinaya ni Fabian ang kanyang buhay at ginawang tagumpay ang kanyang pagkatalo. Nagawa pa niyang ipadala si Lord Voodoo sa halos kanyang kamatayan. Naramdaman ang sakit na nagmula sa kanyang mga binti, nakaramdam ng panghihinayang at hindi pagkakasundo si Lord Voodoo. Samantala, iniskan ni Aurelius ang karamihan. Bilang kaalyado ni Fabian, natural na kailangan niyang isaalang-alang ang pagtulong sa kanya na alisin si Lord Voodoo anuman ang intensyon ng huli. Ang katotohanan na siya ay nag-especially iya sa kanya ay isang malaking paglabag. Sa sandaling iyon, sila ni Fabian ay nagpalitan ng tingin, binabasa ang nakamamatay na layunin na kumikinang sa kanilang mga mata. Matapos tumango sa isa't isa, hinanda ni Fabian ang sarili at tumakbo patungo kay Lord Voodoo. Para naman sa mga eksperto na nakatayo sa likuran ni Aurelius. Sumugod sila kay Lord Voodoo mula sa ibang direksyon at sinubukang makipagkubkob kay Fabian at ibaba siya sa lalong madaling panahon sa ilalim ng utos ng kanilang pamilya. Si Lord Voodoo ay maraming beses nang nakipaglaban sa kanyang buhay, kaya mabilis niyang naunawaan ang mga motibo ng kabilang panig. Ang paraan ng pagtugon niya sa kanila ay nagulat din sa lahat ng naruroon. Panginoon ng lahat ng serpent, isang beses mo lang magagamit ang iyong pinakamahusay na galaw. Ito. Habang sinasabi iyon, tumakbo siya papunto kay Fabian. Sa halip na isuko ang sarili, nagpasya siyang ipagsapalaran ang lahat. Sa halip na harapin ang 5 bihasang miyembro ng Dameron family, naisip niyang mas madali ang pakikitungo kay Fabian ng mag-isa. Siyempre, itinaya niya rin ang lahat para sa shot na. Kung may lalabas pa ni Fabian ang nakakatakot na 5-colored poison, hindi maiiwasang mamatay siya kaagad. Habang pinapanood si Lord Voodoo na humahanggo sa kanya, si Fabian ay nagulat at nagalit. Nagulat siya sa kadahilanang si Lord Voodoo ay matapang na ipagsapalaran ang kanyang buhay,
At higit sa lahat, tama ang kanyang palagay. Maliban kung gusto niyang mamatay kasama si Lord Voodoo. Walang paraan na itataya ni Fabian ang kanyang buhay para palabasan ang isang nakamamatay na trick sa kabilang banda. Nagalit siya dahil kasalukuyang tumatakbo si Lord Voodoo patungo sa kanya lamang. Dapat isipin niya na pushover ako. Kabanata 2173. Panginoon Voodoo. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Inalog ang makulay na pulbos sa kanyang katawan, inipon niya ito sa kanyang mga palad. Pagkatapos, iniyuko niya ang kanyang tuhod at tumingkayad na nakaunat ang kanyang mga braso, nakaharap ang mga palad sa itaas. Nang makita ang pakulo na iyon, Matthew ay nagulat. Hindi ba ito ang hand squat technique mula sa pinaghalong martial arts ng Bain family? Sino ang lalaking ito na pinagkadalubhasaan ang kanilang kakaibang martial art move? Siyempre, hindi ngayon ang oras para pag-isipan niya ang tanong na ito. Ang kanyang prioridad ay upang ayusin ang Panginoon Voodoo. Napakaraming beses nang nag-away ang dalawa kaya't matatawag silang arch-enemies. Logically speaking, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Matthew upang ayusin ang Panginoon Voodoo minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ang mga side effect ng sword skill sa kanya ay napakalakas. Kahit na nagpahinga ng ilang oras, ang lakas na nabawi niya ay 1/10 lamang ng kapangyarihang nawala sa kanya. Balak niyang kumilos, ngunit hindi niya magawa. Habang matno nakatutok sa laban, muling nagharap sina Lord Voodoo at Fabian. Sa panahon ng proseso, ipinagpuwag ni Lord Voodoo ang kahoy na kahon sa kanyang likod, na nagpapahintulot sa iba't ibang sinumpaang mga bug na magkalat. Pagkatapos, nagtipon sa kanyang likod ang maliliit na lumilipad na surot. Nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang mga lumilipad na surot ay agad na bumuo ng isang itim na hukbo at kumawala mula sa mga buko ni Lord Voodoo. Sa isang kisap mata, nabuo ang isang lumilipad na kamao ng bug na kumikinang sa itim. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga galaw, dumistansya muli ang dalawa sa isa't isa matapos ang isang mahinang tunog. Sa paghaharap na ito, pantay-pantay ang tugma ng dalawa. Ni ang mga surot o ang lason ay walang epekto sa alinman sa kanila. Dahil dito, nagtinginan ang dalawang partido na may sama ng loob. Noon, dumating na ang mga eksperto mula sa Dameron family at palihim na sasalakayin si Lord Voodoo. Gayunpaman, nang ang mga Dameron ay mga 30 talampakan ang layo mula sa kanya, isang malamig na liwanag ang lumipad sa kanilang direksyon. Swing! Nang mawala ang liwanag, ang malaking Arctexo ay tumusok sa steel deck. Ang biglaang baril na ibinato sa kanila ay agad na hamarang sa kanilang daraanan. Sa susunod na sandali, tumalon si Freya at dumapo ang isang paa sa ibabaw ng lagari. Sa isang nakamamatay na tingin, inihayag niya, hindi ka maaaring pumunta sa ganitong paraan. Noong una ay kinailangan niyang magpahinga ng ilang oras pagkatapos uminom ng mga gamot na panggagamot. Gayunpaman, nag-aalala siyang baka umalis si Fabian, kaya mabilis siyang pumunta sa venue bago pa man gumaling ang mga internal injuries nito. Ang hindi niya inaasahang makikita ay magkaharap sina Lord Voodoo at Fabian. Bagamat hindi niya alam ng sama ng loob sa pagitan nila, kailangan niyang ubusin ang lakas ni Fabian. Sa makatuwid, si Lord Voodoo ay maaaring ituring na kalahati ng kanyang kaalyado. Kung tutuusin, ang dalan kung bakit siya pumunta dito ay para patayin si Fabian. Matapos ang isang simpleng obserbasyon, napansin niya na ang mga eksperto mula sa Dameron family ay nilayon na magtulungan upang talunin si Lord Voodoo, kaya nagpasya siyang pigilan sila. Nang makita ang kanyang junior na humarap sa kanya, hindi mapigilan ni Fabian na mapangiti ng mapait. Sa kanyang puso, hindi niya akalain na ganoon pala siya kapurient. Sa paghusga sa kanyang tindig, halatang sinadya niyang patayin siya. "Oh, Binibini, napakatapang mo para sa iyong edad." Pagkasabi noon ni Fabian ay nagpalitan ng tingin ang mga Dameron at nagmamadaling nagpalit ng pwesto. Sa isang kisap mata, bumuo ng espesyal na porma sayon ang 5.
Nagsimulang maging magulo ang eksena, ngunit patuloy ang laban. Sa pagtulong ni Freya kay Lord Voodoo sa pagpapahinto sa mga Damren, maaari siyang tumuon sa pakikipaglaban kay Fabian ng mag-isa. Nagpadala siya ng lahat ng uri ng isinumpang surot, gaya nigbalupihan, polaka, ahas, kuto, paru-paro, at marami pa. Lahat sila ay mabilis na pinalibutan si Fabian. Si Lord Voodoo ay handa ng husto sa kanyang pinagkadalubhasaan na kasanayan, lason. Habang siya ay dumating na handa, si Fabian ay nakataglang kasama si Aurelius sa piging ni Martin. Kasabay nito, narito rin siya upang protektahan si Aurelius dahil malapit na silang magtulungan ng madalas sa hinaharap. Kabanata 2174. Dahil sa iba't ibang dahilan, tiwala si Fabian sa kanyang sarili at hindi na siya naghanda ng iba para sa laban. Kaya naman, dinala siya nito sa mahirap na sitwasyon. Pagkatapos, sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang mga uod ay sumasabay sa kanyang mga yabag. Kailangan ko silang lampasan. Bulong niya sa sarili. Dahil sa panibagong pagpupursage, umasa siya sa kanyang magandang kanang binti habang umaatake muli ng malota. Hindi niya pinansin ang mga uod na nakapaligid sa kanya na para bang mamamnatay siya sa pagsisikap na talunin ang kanyang kalaban. Nang makita ni Lord Voodoo ang kanyang baliw na tindig, naisip niya. Wala akong pakialam kung anong meron ka. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Kaya naman, nagsimula na siyang umatras habang papalapit sa kanya si Fabian. Minsan nakagat, 2 beses nahihiya. Matapos masaksihan ang kapangyarihan ng mixed martial art technique ni Fabian, hindi siya pinayagan ni Lord Voodoo na lumapit. Habang pinaplano niya ang susunod niyang gagawin, namumula ang mga mata ni Fabian habang tinitiis niya ang matinding sakit mula sa kanyang kaliwang binti at sumigaw, Lord Voodoo, halika rito. Pagkatapos, nagpaputok siya ng parang bala mula sa isang baril patungo sa kanya. Nagulat si Lord Voodoo sa biglaang paggalaw. Hindi man mahaba ang paggawa ng alupihan at yulang ang nimbus na natipon sa loob, binuo ni Lord Voodoo ang nerbiyos ng alupihan upang mag-iniksyon ng sapat na lason upang ito ay gumana ng maayos. Sa kabila ng lason na hindi nakamamatay, hindi pa rin matiis ang sakit. Maging siya ay hindi nang ahas na subukan ito ng personal, dahil hindi niya inaasahan na makikita niya si Fabian ng ganito kalupit. Habang siya ay mabilis na umaatres, nagsimula siyang maghanda para sa kanyang mga hakbang sa pagpatay. Nang lapitan siya ni Fabian, nabalot siya ng iba't ibang uri ng uod, ngunit hindi niya ito pinansin at inatake niya si Lord Voodoo na parang baliw. Ang kanyang mga suntok ay kahawig ng mga patak ng tubig na nagpaulan kay Lord Voodoo. Ito ay pagpapahirap para sa tumanggap. Nais bang mamatay ng magkasama si Fabian? Kung hindi niya pinansin ang mga uod sa kanyang katawan, siya ay mabubulok at mamamatay sa loob ng 1 oras, iyon ay isang masakit na kamatayan. Gayunpaman, ganap niyang binaliwala ang kanyang buhay at patuloy na umaatake kay Lord Voodoo Zero. Pagkatapos ng 50 o higit pang mga galaw, sinadya niyang magpakita ng gap sa kanyang pag-atake. Habang umaatake siya, binawi niya ng bahagya ang braso niya. Oo naman, naloko si Lord Voodoo. Sinuntok si Fabian sa kaliwang balikat at dumura ng puno ng dugo. Noon ginamit ni Lord Voodoo ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang braso. Gayunpaman, napagtanto niyang mahigpit na ikinapit ni Fabian ang kanyang palso nang subukan niyang bawiin ang kanyang braso. Bitawan mo ako, sigaw niya nang mapagtanto niya ang pinagdadaanan niya. At kaya, ginamit niya ang isa niyang braso at hinampas ang kay Fabian. Gayunpaman, umubo ng dugo si Fabian at hinabwakan muli ang kanyang kabilang braso. Sa pagkakataong iyon, tuluyang nagpakawala ng ngiti ang bagbog na si Fabian. Gayunpaman, ang kanyang mapupulang ngipin ay nagpanginig kay Lord Voodoo. Ha ha ha! Panginoon Voodoo! Oras ko na ngayon. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ginamit ni Fabian ang lahat ng kanyang lakas at ang pamamaraan ng 1-inch punch para hilahin si Lord Voodoo sa kanya. Kasabay nito,
Ang mga uod na gumagapang sa kanyang buong katawan ay pumutok at namatay sa ilalim ng kapangyarihang iyon. Para naman kay Lord Voodoo, natisod siya mula sa paghila patungo kay Fabian upang makita ang kanyang kalaban na papalapit sa kanya na nakabuka ang dagwang bibig. Sa samnunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang balikat, na bumulusok sa pagkahilo. Kabanata 2175. Sa susunod na sandali, ang kamay ni Lord Voodoo, na mahigpit na kumapit sa kanyang palso, ay lumuwag bago niya binawi kaagad ang kanyang magkabilang braso. Gayunpaman, nadurog ang kanyang puso nang makita ang five-colored poison sa gilid ng labi ni Fabian. Hindi ako naging maingat. Masyadong nakakatakot si Fabian. Naglakas loob siyang itago ang five-colored poison sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Lord Voodoo ay walang oras na mag-aksaya at magpakasawa sa kanyang mga inisip. Naka-cross-leg siya at nagsimulang gamutin ang sarili. Bagamat tinatakan na niya ang ilang acupoint sa kanyang balikat sa unang pagkakataon, may namalit pa rin niya ang bisa ng five-colored poison. Sa isang kisap mata, kumalat na ang lason sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Ginamit niya ang nimbus mula sa Immortal Cicada at ang iba't ibang detoxification worm sa kanyang katawan upang maabsorb ang natitirang lason sa ibabaw ng mga selyadong acupoint. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang pagkalat ng five-colored poison. F*6. Iva was careless. Dumura siya ng kaunting itim na dugo, ang mukha niya ay walang kulay. Alam na alam niya na kung hindi siya magpapagamot sa lalong madaling panahon, siya ay mamamatay. Gayunpaman, lumala ang pagkahilo sa kanyang ulo kahit na ano ang kanyang gawin. Ang sugat naman sa balikat niya, parang nakakapaso na apoy. Makalipas ang ilang malalim na paghinga, hindi na nakayanan ni Lord Voodoo habang dahan-daang bumagsak ang kanyang katawan, ang mga ugat sa kanyang mga braso ay nagiging madilim na lila. Nang natapos ang laban, si Fabian ay nagbigay ng tagumpay ng ngiti. Ang sinumang nalasan ng kanyang five-colored poison ay magiging inutil kahit na sila ay nailigtas. Sumando siya sa dingding at dahan-daang tumingkayad bago pinag-cross ang mga paa at nagsimulang gamutin. Nagpakawala ng maraming uod si Lord Voodoo sa kanya, kaya nasugatan ang isang paa niya. Kung hindi niya ginawa ang ganoong marahas na taktika sa pakikipaglaban, matiis lamang niya ang pagdurusa habang nilamon siya ng mga uod ng buhay. Sa huli, nagtagumpay pa rin siya, kahit na medyo mataas ang presyo. Nang matapos ang laban, nabaling ang atensyon ng mga tao. Matutumitig kay Lord Voodoo, na nasa bingit ng kamatayan. Isang kasinungalingan ang sabihing ayaw niyang umakyat at bigyan siya ng saksak, ngunit hindi siya makakilos ng padalos-dalos dahil magulo ang venue. Iyon ay dahil isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip sumpa. Sa pamamagitan ng paggamit ng katawan upang pinuhin ang sumpa, ang buong larangan.ng, digmaan ay magkakaroon ng lason. Kaya, kapag ang pinakamalakas na sumpa ay ipinanganak, ang taong nag-breed ng makamandag na nilalang ay magpapakita ng kanilang sarili. Sa kabilang banda, napatigil sa laban si Freya at ang kanyang kalaban nang makitang nanalo si Fabian. She cursed under her breath, and reflexively went to Matthew Gilladney. Sa isang silid, pinanood ng dalawang hari ang eksenang walang ekspresyon. Hanggang sa nasugatan ng husto ang magkabilang panig sa ring ay napangiti si Levi. Hari ng Rivnia, naniniwala ako na naging magalang ako, tama ba? Tahimik na umiling si Martin dahil sa pagtataka. Habang inaalala niya ang mga sunod-sunod na pangyayari, parang bahagi siya ng planong ginawa ni Levi. Nais niyang malaman ang sikreto ng Cloud Cave ni Fabian, kaya naman gusto niyang magkaroon ng pribadong talakayan kay Levi. Gayunpaman, ang eksaktong pag-iisip na iyon ang nagpahulog sa kanya sa kanyang bitag. Nang si Martin at Levi ay nasa eksena, sina Fabian at Lord Voodoo ay hindi nang ahas na tumawid sa linya sa kabila ng kanilang alitan, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang mawalan ng kontrol pagkatapos nilang umalis. Ito ay katulad ng batas ng gubat.
Kapag napagtanto ng mga lobo na ang tigre ay nasa paligid, sila ay mananatili sa likod. Gayunpaman, sila ay papatay sa isa't isa para sa biktima kapag umalis ang tigre. Kabanata 2196. Hinikikat ni Levi, kahit ano paman, ako ang nagdala kay Lord Voodoo dito. Ngayong nilabag na ni Fabian ang mga alituntunin sa pamamagitan ng lantarang pagsuwi sa iyong utos na huwag lumaban sa barkong pandigma. Dapat tayong, bilang kanilang mga nakatatanda, ay tulungan silang kumilos ng mas mahusay. Hindi mo ba iniisip, hari ng Rivnia? Hindi ito nag-iwan ng puwang para makipagtalo si Martin kung hindi man. Gayunpaman, kung tatanggapin niya na nilabag ni Fabian ang mga patakaran, si Levi, ang tusong matandang fox, ay magkakaroon ng pagkakataong pumasok. Ito ay lilipad sa harap ng kanyang ipinangako kanina, kaya't siya ay sumasalungat-su sa kanyang sarili. Nang nag-aalangan pa ay nagsalita ulit si Levi. Kung ang Isle of Snakes ay naglalaman ng sikreto ng Cloud Cave, ikaw at ako ay maghahati sa Isle, kung hindi, kung gayon ang Isle ay sa iyo. In any case, you will never get the short end of the stick in this deal, aniya bago tahimik na naghihintay sa sagot ni Martin na may ngiti sa labi. Sa huli, napabuntong hininga si Martin na sumagot, sige, sige. Gawin mo lang lahat ng gusto mo basta wag mo lang lampasan. Dahil sumuko na siya sa pakikipagtalo sa puntong ito, sinimulan pa niyang tingnan ang tusong matandang fox na ito na talagang pinababa si Fabian. Ano man ang kahihinatnan nito, maaari niyang patayin ito. Nang naintindihan ang ipinahiwatig ng lalaki, nawala si Levi sa silid. Sa isang kisap mata. Pagkatapos, muli siyang nagpakita sa larangan ng digmaan tulad ng dati. Hinawakan ang naghihingalong Panginoong Voodoo, umiling siya sa pagkabigo. Binago mo ako, pagkatapos ng lahat. Si Lord Voodoo ay tila nakakita ng kislap ng pag-asa. Nang malapit na siya sa kamatayan, biglang nagningning ang malasalamin niyang mga mata sa pananabik na mabuhay. Tila naawa si Levi sa nakita nito. Alam mo ba? You're at least qualified as a toddler, aniya bago mabilis na tumama ng ilang acupoint sa katawan ni Lord Voodoo gamit ang kanang kamay. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang kulay pilak puting panlaban at inilagay ito sa bibig ni Lord Voodoo. Paalisan mo siya dito. Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming Flaming Guardians ang lumitaw sa tabi niya. Ang pagdating ni Levi ay minarkahan ng pagbabago sa sitwasyon. Matthew nagkaroon ng mga haka-haka tungkol sa relasyon ni Lord Voodoo kay Levi noon, kaya hindi siya nagulat nang malaman ang katotohanan sa sandaling ito. Si Fabian, gayunpaman, ay hindi maiwasang makaramdam ng alarm bell sa kanyang ulo. Nang hindi nagpakita sina Levi at Martin sa kabila ng napakalaking away na nangyayari dito, naisip niya na sinadya lang nilang maging bystanders. Gayunpaman, nang makita si Levi na sumagip kay Lord Voodoo, napagtanto niya na ang Ayolaki ay dapat magkaroon ng parehong layunin tulad ng ginawa ni Lord Voodoo. Hinahabol ba niya ang sikreto ng Cloud Cave o ng Rainbow Devil Serpent? O baka pareho silang gusto ng daga na ito? Siyempre, walang paraan na ibibigay ko ang alinman sa dalawang ito. Sa pag-isip nito, lihim niyang ginaising ang Devil Serpent sa kanyang dibdib upang ihanda ito sa labanuan. Kanina pa niya ito binabantayan, kaya naman hindi niya ginamit ang ahas habang nakikipag-away kay Lord Voodoo ngayon lang. Pagkatapos gumaling, dahan-daang lumabas ang Rainbow Devil Serpent mula sa kanyang manggas, handang lumaban anumang oras. Ang isa sa mga tauhan ko sa harap ko. Speechless, napangiti na lang si Fabian sa paratang ni Levi. Master Levi, kung may gusto ka, sabihin mo lang. Hindi ba't masyadong maluho na gamitin si Lord Voodoo, ang kawawang ang palad na iyon, bilang pain? Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sagot ni Levi, pinakawalan niya ang Rainbow Devil Serpent para tambangan siya. Dahil alam niyang hindi siya kapareha ni Levi, wala siyang choice kundi gawin ito. Sa sandaling manginig ang kanyang braso,
Ang matingkad na kulay na Rainbow Devil Serpent ay lumipad kay Levi sa napakabilis na bilis. Laking gulat ng lahat, gayunpaman, ang ahas ay hindi man lang nakalapit kay Levi bago ito hinawakan ni Levi sa ulo. Kabanata 2177. Sa sandaling ito, ang dating mabangis at nagbabantang Rainbow Devil Serpent ay talagang hindi makagalaw sa ni Levi. Hindi naman masam na itong ahas. Kukunin ko, sabi ni Levi sabay kuha ng garapon sa pagtatangkang ilagay ang ahas dito. Bumilis ang tibok ng paso ni Fabian nang nakita ito. Gaya ng inaasahan ko, si Master Levi ang habol sa Rainbow Devil Serpent na ito, bukod sa iba pang bagay. Nang tumayo siya upang makipag-ayos kay Levi, ang Rainbow Devil Serpent ay biglang nagsimulang pumiglas ng galit na galit sa pagkakahawak ng huli. Sa sandaling ito, tila naramdaman ni Fabian ang marahas na damdamin ng kanyang mahal na alaga. Gayunpaman, bago niya mapigilan ang ahas, ito ay tumalsik ng husto sa ni Lexi nang walang babala. Bago napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari, ang ahas, na kasing manipis ng isang stick, ay sumabog sa mga piraso na lumipad sa lahat ng direksyon. Naturally, bilang taong pinakamalapit sa ahas, nabigo si Levi na umiwas sa oras. Dahil dito, damaykit ang mga bituka ng ahas sa kanyang kamiseta at pantalon, sunod-sunod na nang susunog ang mga ito kapag nadikit. Sa sandaling ito, biglang nanlilisik ang mukha ni Fabian, at ang nakalahad niyang kamay ay nanlamig sa himpapawid ng mahabang panahon. 5E. 5E. Dati, ang Rainbow Devil Serpent ay agad nalilito sa kanyang paningin sa tuwing maririnig nito ang kanyang tawag, ngunit ngayon, hindi na ito tumutugon kahit paano niya ito tinawag. Matapos ang higit sa 20 taon ng masusing pag-aalaga at pamumuhay na magkasama, siya ay lumaki ng malalim sa ahas, na parehong paborito niyang alagang hayop at isang presensya na katulad ng kanyang sariling laman at dugo. Kaya naman, ang biglaang pagkamatay nito sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Nang wala pa rin siyang natanggap na tugon matapos itong tawagan ng mahabang panahon, ang walang katapusang galit ay agad na bumalot sa loob niya. Mapahamak ka, Levi. Mamanmatay ka dahil dito. Galit na galit niyang sinumpaan. Pagkasabi niya noon ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa dibdib, para siyang sinaksak ng kutsilyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang napaluhod habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang maputlang pisngi. Matapos huminga ng ilang dosenang beses sa ganitong estado, bigla siyang samukang isang subo ng itim na dugo. Gayunpaman, ang nakakagulat, sa sandaling iniluwa niya ito, nawala ang hindi matiis na sakit sa kanyang dibdib. Pagkatapos, unti-unting nawala ang paninikip ng kanyang dibdib na nagpahirap sa kanya sa loob ng ilang dekada, na nagbigay sa kanya ng kaginhawaan na hindi pa niya nararanasan. Sa totoo lang, ang pinakamahirap na bahagi tungkol sa pagsasanay sa pamamaraan ng panloob na paglilinang ng enerhiya ng Bane family ay ang hindi sapat na daloy ng enerhiya sa mga bahagi ng katawan at ang paninikip dibdib. Kung ang isa ay gagawa ng pagkakatulad sa pagitan ng daloy ng panloob na enerhiya at ng isang ilog. Ang dami ng panloob na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan ay magiging kahalintulad sa dami ng tubig na dumadaloy sa ilog, habang ang sikip sa dibdib ay parang isang higanteng bato humaharang sa ilog. Ang dami ng panloob na enerhiya na dumadaloy sa katawan ng isang tao ay ang pinakadirektang salik sa pagtukoy kung gaano kalakas ang kanilang panloob na enerhiya. Gayunpaman, kapag ang daloy ng tubig ay naharang ng malaking bato, ang ilog ay kailangang umapaw sa mga pampang nito upang ang tubig ay patuloy na umaagos. Sa katotohanan, ang mga pampang ng ilog ay mga panloob na organo ng isang tao, kaya ang ilog na umaapaw sa mga pampang nito ay talagang kahalintulad sa nimbus ng isang tao na sumasakit sa kanilang mga laman loob. Kaya naman, upang mailabas ang tunay na kapangyarihan ng pinaghalong martial arts ng Bane family,
Kailangan munang alisin ang paninikip ng kanilang dibdib at pagkatapos ay dagdagan ang daloy ng panloob na enerhiya sa kanilang katawan ng lubusan. Doon lang nila maipapakita kung ano talaga ang kaya ng mixed martial arts ng Bane family. Haha, haha, haha. Habang nakatingin ang mga tao, biglang sumambulat si Fabian na parang nabaliw, kahit na ang kanyang kalooban ay masaya sa isang sandali at malungkot at nagdadalamati sa susunod. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil na siya sa pag-uugali na parang baliw. Oras na para sa isang pambihirang tagumpay. Sigaw niya. Sa sumunod na sandali, narinig ng lahat ang isang mapurol na tunog na parang drum na nagmumuluwas sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, namiririnig ang maladrum na tunog na sinusundan ng bawat pintig ng kanyang puso. Ang mga walang sapat na pagtatanim ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib at pagsusuka ng dugo sa narinig lamang na tunog. Matapos saktan si Fabian sa loob ng maraming taon, ang bottleneck na naranasan niya sa pagsasanay ng internal energy cultivation technique ng Bane family ay nawala na rin sa sandaling ito. Sa sandaling ito, mapapansin ng mga nakakilala sa kanyang mga mata na ang pupil ng kanyang kaliwang mata ay kasing pula ng dugo ng apoy ng impyerno. Habang ang kanyang kanang mata ay ang malalim na asol na mata ng isang ahas. Parang hindi sapat na nakakatakot, ang buong katawan niya ay namutla sa sandaling ito, at bago pa malaman ng lahat, nagsimulang mamuo ang mga patak ng kaliskis sa kanyang mukha. Sa kaloob-looban, naalarma rin si Martin sa nakitang pagbabago ni Fabian. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng ganitong kakaibang kababalaghan sa takbo ng kanyang buhay. Kabanata 2178. May kasabihan na ang pinaghalong martial arts ng Bane family ay makakatulong sa isang tao na makamit ang pagiging makadiyos. Habang ang Thunder Fist ay maaaring pulbasan ang mga kaaway sa isang kisap mata. May bulong-bulungan na ang isang tao ay maaaring putol-putol ang bundok at mga bato at puksain ang mga masasamang espiritu sa pag-abot sa tugatog ng pinaghalong martial arts ng Bane family. Ngunit kailangan nilang lampasan ang isang halos hindi masusukat na bangin sa proseso, ang sikip sa kanilang mga dibdib. Ang ganitong higpit ay hindi makakaapekto sa mga nagsisimula pa lamang sa pagsasanay ng pinaghalong martial arts ng Bane family. Ngunit ito ay magiging mas malala at mas masahol pa habang ang isa ay patuloy na hinahasa ang kanilang mga diskarte at umabot sa mga bagong antas ng paggamit. Kung hindi nila ito malulutas, magiging mahirap para sa kanila na mapabuti ang kanilang paglilinang, bukod pa rito. Ang paninikip sa dibdib ay makakasakit sa mga panloob na organo kapag nilalabanan nila ang kanilang mga kaaway gamit ang mixed martial arts, na naglalagay sa kanila sa isang mahirap na sitwasyon kung saan matatalo nila ang kanilang mga kaaway sa malinaw na halaga. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilan ng ito at isang serye ng mga pagkakataon na pinili ni Fabian na magpakadalubhasa sa lason. Higit pa rito, pagkatapos matuklasan ang Isle of Snakes, sinimulan niyang pag-aralan ang pag-aanak ng makamandag na ahas, na itinakda ang kanyang isip sa paglilinang ng mga kamandag ng ahas. Para bang hindi iyon sapat na kabaliwan upang makamit ang perpektong timpla ng kanyang sariling pangangatawan at ng makamandag na ahas at para mas gumana ang kanyang mga kamandag ng ahas. Binago niya talaga ang kanyang sariling genome sequence sa pamamagitan ng pagsasama ng mga gene ng makamandag na ahas sa kanyang genome. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinakita niya ang mga katangian ng isang ahas sa kabila ng pagiging tao. Hindi inaasahan ni Levi na ganoon din kabanggas ang Rainbow Devil Serpent. Gayunpaman, ang hitsura ni Fabian sa sandaling ito ay mas ikinagulat niya. And besides, palakas ng palakas ang aura ni Fabian to the point na halos maihahalin tulad ito sa ni Levi. Parehong hindi nakaimik sina Levi at Martin dahil sa pagtataka sa pangyayaring ito. Nang mapatingin kay Levi, nagtanong si Martin, demonyo ba siya o ano? Umiling si Levi nang may pag-iingat. Cut that nonsense. There are no supernatural beings on earth, sagot niya bago nag-isip sandali. Pagkatapos, idinagdag niya.
Maaaring isinama ni Fabian ang mga gene ng Rainbow Devil Serpent sa kanyang genome, kaya ang mga pagbabago sa kanyang hitsura. Pagkatapos sabihin iyon, naalala niya ang Panginoong Voodoo, na nasa pintuan ng kamatayan hindi pa matagal na ang nakalipas. Maaaring perpektong isinama ni Fabian ang gene ng Rainbow Devil. Ang lason ng ahas sa kanyang genome, naisip niya. Nang marinig ang paliwanag ni Levi, tumanggo si Martin sa pagtataka. Ang taong ito ay pambihira. Maging siya, ang hari ng Rhyvnia, ay napabuntong hininga lamang dito. Hindi niya pinangarap na si Fabian ay hindi lamang nakipagsiksikan sa pag-aaral ng genetics ng iba't ibang species kundi inilapat din ito sa kanyang sarili. Habang siya ay namamangha, umabot sa sukdulan ang aura ni Fabian. Levi, papatayin kita para ipaghiganti si Fivey. Nagsumpa siya. Nang marinig ito, nag-aalinlangan na tumingin si Martin kay Levi, na hinawakan niya ang gulanit na labi ng Rainbow Devil Serpent at ikanaway pa ito sa harap niya. Talagang manggugulo ka, sabi niya bago kumilos. Kasunod ng malakas na sigaw ng isang lawin, sinugod niya mismo si Fabian, na galit din na papalapit sa kanya. Lord of all Serpents, dahan-dahan lang po. Pag-usapan natin ito ng mahinahon, okay? Napangisi si Fabian sa mungkahi ni Martin bago din ilaan ang labi na may bahagyang sanga na dila na may pulang dugo. Haha. Tahimik iyang ha. Well, kaya ko yan, King of Rhyvnia. Basta babayaran ni Levi ang pagkamatay ni Fivey sa buhay niya, sasabihin ko kung ano ang gusto mong pag-usapan. Ngayong naalis na niya ang paninikip ng dibdib niya at na-activate na ang genes ng kanyang King Serpent, ialo siyang lumakas bigla. Natural, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sabihin ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Martin sa sinabi ni Fabian, hindi niya akalaing tatanggi talaga si Fabian na gawin ang pabor sa kanya. So, walang puwang para sa negosasyon, ha? Noong una, gusto niyang gumanap na tagapamayapa. Sa ngayon, ang aura ni Fabian ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa kanya at si Levi. Kung talagang mag-aaway ang magkabilang panig, malamang or magre-resulta ito sa sitwasyon kung saan wala sa kanila ang mananalo, at ayaw ni Martin na makita ito. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay magiging isang mahalagang kasosyo sa kanyang paparating na paglalakbay sa walang katapusang dagat. Nang marinig ang mga salita ni Martin, biglang pinakawalan ni Fabian ang kanyang layunin sa pagpatay. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang patayin si Levi. Ang kanyang mga salita ay agad na nagdagdag ng higit na tensyon sa sitwasyon. Kabanata 2179. Sa puntong ito, alam din ni Martin na walang paraan upang malutas ito ng walang away. After flexing his muscles, he said casually, ang tagal na rin nung huli akong lumaban. Kung gayon, ipakita sa akin kung ano ang mayroon kapag katapos ng iyong pagbabago. Panginoon ng lahat ng serpent. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang buong katawan niya, na nagpapadala ng malalaking alon sa ibabaw ng dagat sa ilalim niya. Nararamdaman ang kanyang nakakatakot na aura mula sa malayo, itinoon ni Fabian ang kanyang pansin sa pinakamalawak na lawak. Sa sandaling makita niyang nawala si Martin sa kanyang paningin. Ibinuka niya ang kanyang mga palad. Kung saan ang isang madilim na berdeng lasong gas ay namuo sa isang linya na umikot sa kanyang mga daliri na parang isang kulay plak na ahas. Nang muling magpakita si Martin. Isang malakas na hampas ng hangin ang bumalot sa mukha ni Fabian, at ang maringal na aura ng una ay nagbunga pa ng mga bagzo ng malakas na hangin. Nang makita ito, agad na nag-cross arm si Fabian sa harap ng kanyang dibdib. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya na siya ay nataman ng isang mabilis na tren. Dahil ang isang napakalaking puwersa ay agad na nagpalipad sa kanya ng ilang dosenang talampakan ang layo. Kinailangan niyang itapak ang kanyang mga paa sa dagat, na gumawa ng dalawang mahabang linya ng spindrift sa ibabaw nito bago dahan-daang tumayo.
Sa kabila ng pagkilos na nagpapakita kung gaano kakilakilabot si Martin, nanginginig na iamang ni Fabian ang kanyang bahagyang manhid na mga braso nang walang pakialam sa sandaling ito. Napakaraming para sa hari ng Rivnia. Aniya, na parabang ang biglaang pagtaas ng lakas ay nagbigay sa kanya ng walang limitasyong kumpiyansa. Gayunpaman, nang siya ay nakakaramdam na ng kasiyahan, nagpakita si Martin ng ilang talampakan sa likuran niya, nakatingin sa kanya mula sa likuran na may kalmadong ekspresyon habang hinahaplos ang green Phoenix sa kanyang balikat. Natural, narinig niya ang sinabi ni Fabian sa sarili niya, kahit hindi siya nagalit dito. Ganoon ba? Mukhang naaabutan ako ng edad ko, kung gayon. Nang marinig ang boses sa likuran niya, naramdaman agad ni Fabian na tumindig ang kanyang balahibo na parang takot na pusa. Rivnia. Napakabilis ng galaw ng hari nang kung ngayon lang ay sinamantala ng lalaki ang pagkakataong hampasin, naisip niyang wala na siyang puwang para makaiwas dito. Build a website that meets your customers' needs at every touch point. At this very moment, hindi na niya may namalit si Martin. Maya-maya lang ay nagsalita ulit si Martin sa tapat niya. Naakit lang kita dito sa takot na baka masira ang paborito kong barko ng lakas na higit pa sa lakas ng isang Grandmaster. Huwag kang mauna. Binata, aniya habang nakataas ang kanang kamay habang nakataas ang palad, na nagpapakita ng madilim na berdeng bola ng malabong nakikitang lason na gas na umiikot na galit na galit. Tila sinusubukan nitong tumagos sa kanyang balat ngunit wala itong nagawa. Magaling ka. Ngunit pagdating sa paggamit ng lason, ikaw ang pinakamalakas na binata na nakita ko na hindi mapapantayan ng sinuman, sabi niya bago isinara ang kanyang palad, kung saan nawala ang nakamamatay na lasong gas sa hangin. Siyempre, nagsasalita siya tungkol sa paggamit ng naturang poison gas. Hindi man lang natuwa si Fabian sa papuri ng lalaki. Kung ito ay isang ordinaryong manlalaban, ang nakamamatay na poison gas ay papatayin sila sa sandaling hinawakan nila ang kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad, ang poison gas ay walang epekto kay Martin kahit ano paman. Dahil hindi gumagana ang lason ko, wala akong choice kundi labanan ito gamit ang mixed martial arts ng Bane family. Sa pag-isip nito, nanginginig ang kanyang katawan, sabay-sabay na nagpakawala ng napakalaking aura. Pagkatapos, sa isang tapik ng kanyang mga paa, isang mababang lugar na may radius na mahigit 10 talampakan ang agad na nabuo sa ibabaw ng dagat sa paligid niya. Ibinaba din ni Martin ang kanyang katawan sa tapat ni Fabian, at kumalat ang kanyang nimbus sa iyahat ng direksyon bago pinalibutan ang kanyang mga daliri. Braso. Nang hawakan niya ang kanyang kamay sa hugis ng isang kuko, ang mga daloy ng itim na nimbus ay bumabalot sa kanyang buhong. Ganyan ang Eagle's talon. Lang saglit lang, muling naghabulan ang dalawa, gumagalaw ang kanilang mga kamao sa bilis ng kidlat habang sila ay humihinga. Dumating mismo si Fabian kay Martin na may momentum ng isang mabangis na tigre na bumubulusok pababa ng bundok, at ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng matinding hangarin na pumatay. Sa kabila ng napakalakas na suntok na dumarating sa kanya, napigilan ito ni Martin nang hindi nagmamadali. Kung ito lang ang mayroon ka, natatakot ako na matatalo ka ngayon. Ipakita mo lang ang iyong kamay. Namilog ang mga mata ni Fabian sa sinabi niya. The next instant, mas lumakas ang aura niya. Ayon sa gusto mo. Sa pagmamasid mula sa malayo, makikita ang isang silhwete ng ahas na halos 100 talampakan ang taas na lumilitaw bago ito napagtanto ng sinuman. Kabanata 2200. Habang dahan-daang sumisikat ang araw sa abot tanaw, dalawang tigre ang patuloy na nakatayo sa ibabaw ng dagat habang nakaharap sa liwanag ng umaga. Matapos ang hindi mabilang na palitan ng suntok, si Fabian ay nagsimulang makaramdam ng pisikal na pagod. Bukod dito, ang kanyang kapansin-pansing pagtaas ng lakas ay bunga lamang ng biglaang paglabas ng kanyang matagal nang naipon na nimbus matapos maglaho ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang lakas ay pansamantala lamang at hindi makatis ng matagal na laban.
Tila, nakita rin ito ni Martin, kaya't itinuloy niya ang paggawa ng puro defensive moves sinasadya o kung hindi man. Hindi na kailangang sabihin, ang layunin niya ay isuot si Fabian hanggang sa madali niya itong makuha. Nang mapagtanto ito, nagpasya si Fabian na huwag nang magtipid sa kanyang lakas. Ito ay orihinal na inilaan para kay Levi, ngunit ngayon na pinilit mo akong pigilan, magiging masama ako. Sabi ni Fabian. Habang nagsasalita siya, ang mga nimbus sa paligid niya ay biglang naging hindi malalampasan. Biglang lumitaw ang isang parang ahas na silhouette na halos 100 talampakan ang lumitaw nang wala saan. Sa sandaling tumangala ang silhouette, ibinuka nito ang malaking bibig. Sa isang iglap, ang mga ulap na gumugulong sa kalangitan ay naging isang ipo-ipo na tumaas ng patayo. Sa malayo, tila isang halijing ulap ang nag-uugnay sa dagat sa langit. Habang patuloy na nagsasama-sama ang mga ulap, unti-unting nakikita ang silhouette. Nang maramdaman ang isang pahiwatig ng panganib, biglang naging maingat si Martin. Pagkatapos, niyugyug niya ang kanyang kanang balikat. Kung saan ang Green Phoenix sa kanyang balikat ay agad na nag-alis at pumailan lang ng ilang daang talampakan ang taas sa kalangitan na may isang kislap ng pilak. Nang makitang umalis ang kanyang paboritong alagang hayop sa iarangan.ng. Napabuntong hininga si Martin. Nakakahiya naman. I've wanted to effortlessly wear him down bago siya mahuli, pero ngayon, hindi na ako makapagpigil. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang kamay, lumitaw sa hangin ang silhouette ng talon ng agila, at namuling kunmulo ang alon na dagat. Sa isang kisap mata, isang malaking alon na may taas na humigit kumulang 100. Talampakan ang tumaas mula sa ibabaw ng dagat bago mabangis na sumulong. Nang makita ito, itinulak lang ni Fabian ang kanyang mga kamay. Biglang, ang silhouette ng puting ahas ay mabilis na iniunat ang ulo nito pasulong. Sa sandaling nagbanggaan ang alon at ang ahas, ang malaking alon ay walang kahirap-hirap na nahati sa kalahati. Pagkatapos, may hinanakit itong hamampos sa ibabaw ng dagat, na lumikha ng isa pang serye ng mga alon. Ang simpleng hakbang ay nagpakita ng batayan ng lakas ni Fabian. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Martin sa pagtataka. Pambihira ang iyong lakas, binata. But I wonder if you can take this, aniya habang nakabuka ang mga braso, dahilan para mabilis na umikot ang kanyang nimbus sa kanya. Noon lang, tila naramdaman ng Green Phoenix sa kalangitan ang intensyon ng may-ari nito. Matapos umikot sa himpapawid, binawi nito ang mga pakpak at lumipad pababa kay Martin na parang palaso. Papalapit pa lamang ito sa ibabaw ng dagat, biglang bamuka ang mga pakpak nito. Matapos itong lumipad ng buong bilis, nawala si Martin sa kanyang kinaroroonan, na pumailang lang sa langit kasama ang kanyang Green Phoenix. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, tumaas ang mabagyong alon mula sa ibabaw ng dagat, na bumubuo ng napakalaking alon na mahigit sa 1,000 talampakan ang taas sa isang kisap mata. Pagkatapos, ang umaalon na alon ay hamampos kay Fabian sa tapat nito na may sapat na momentum upang sirain ang lupa. Nakapagtataka, ang mga mata ni Fabian ay nagliliyab sa galit nang makita ang napakalaking alon, at sa walang ibang dahilan. Nakakatakot ang galaw na ito na kung hindi niya ito makayanan ay tiyak na madudurog siya. Gayunpaman, hindi siya kumikibo. Ang napakatinding aura sa kanyang katawan ay nagsabi sa kanya na ang hakbang na ito ay hindi imposibleng kontrahin. Haha! Ako, Panginoon ng lahat ng serpent, ay hahamunin ang posisyon ng isa sa 6 na hari ngayon. Sinabi niya. Dahil doon, ang nakikitang malaking ahas na silhouette sa paligid niya ay mabilis na nagpaikot-ikot sa katawan nito. Ang malaking buntot nito ay gumagalaw sa magkatabi bago direktang tumama sa dambuhalang alon na sapat ang taas para matakpan ang araw. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng mga nanonood ng laban mula sa kabilang panig ng larangan ang malaking barko na umuuga sa ilalim nila. Maraming salamat po. God bless.
I love mo mahal.